Hello guys, meron ako gustong sagutin na comment isa sa aking mga pinost. Ang sabi niya po dito, nagsasabat pero ayaw sa Trinity. Para bagang sinasabi niya na kapag kasabat keeper ka, dapat Trinitarian ka. Dahil sa ako ay non-Trinitarian believers at nagpapatuloy sa pangingili ng sabat, ang sabi niya, nagsasabat ako pero ayaw ko sa Trinity. So sagutin lang natin yung ganitong question. Para sa akin, positive naman ito. Wala namang problema dito kasi hindi man offended yung kanyang comment. Pero gusto ko rin maging malinaw. Akala kasi ng iba ko, hindi na ako Seventh-day Adventist, hindi na ako Sabbath keeper. Kala nila kasi nag-start sa Seventh-day Adventist ang pangingili ng Sabat. In fact, pag tinignan mo nga ang history ng Seventh-day Adventist, dati silang Sunday keeper. Kumakain pa ng baboy. At ang Adventist, nung time ng mga pioneer, sila po ay mga non-Trinitarian believers. Siyempre, based di umano sa history. Anyway, wala tayong pakialam doon sa kanilang history, tama man yun o hindi. Ang pinopoint lang natin is, hindi ka dapat magtaka kung ako ay Sabbath keeper kahit non-Trinitarian. Bakit? Yun ang mga pioneer nyo eh. Hindi naman sila dating Trinitarian eh. Sila po ay mga one true God believers. Mga OTG talaga sila nag-start. So, Sabbath keeper sila pero hindi sila Trinitarian believers. So, dapat din ba tayo magtaka doon sa mga pioneer nyo? Hindi ho. Sapagkat iba naman kasi yung doctrine ng Sabbath, iba rin naman yung doctrine ng Trinity. Pero ako naniniwala, kung 10 commandment keeper ka, dapat one true God believers ka. Dapat ako yung magko-question. Kung commandment keeper kayo, bakit kayo Trinitarian? Bakit? Kasi ho, sa 10 commandments, wala hong Trinity doon. Hindi ho itinuturo ang Trinity sa 10 commandments, especially sa unang 4 na utos. Ang utos pa nga doon, huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yung Diyos na tinutukoy doon, yun po ay si Yahweh na tinatawag na Ama ng Panginoong Hesukristo. So si Yahweh or yung Diyos Ama, hindi po siya 3 persona. Sapagkat mababasa natin sa aklat ng Hebreo, yun daw Diyos na nagsugo sa mga propeta, sa huling araw ay nagsugo sa kanyang anak. So yung kanyang anak sa huling araw isinugo, hindi po sa una. Kasi yung mga Trinitarian naniniwala na si Jesus yung Diyos sa Old Testament, yung nagbigay ito ng 10 Commandments. Ay samantalang sa aklat ng Hebreo, yung Diyos daw na nakausap ng mga propeta, kagaya ni Moises, mayroong anak na isinugo. So hindi po si Kristo yung Diyos na kinikilala ni Moises, yun po ay si Yahweh or yung Diyos Ama. At yung 10 Commandments na ibinigay ni Yahweh doon po kay Moises, hindi po Trinity yung Diyos doon. Hindi po yung 3 persona. Hindi po 3 persona yung nakausap ni Moises, ni hindi rin po yun ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang Diyos Ama or si Yahweh. So kung ikaw ay commandment keeper, unang-una dapat Sabbath keeper ka, ikalawa one true God believers ka. Bakit po? Kasi pag nangingiling ka ng Sabat, kinikilala mo na ang Diyos ang lumikha sa iyo. Kasi nagpapaalala ng Day of Creation, yun pong Sabat. Sapagkat yung ikapitong araw ay nagpapakita ng natapos na paglikha ng Diyos at kanyang pagpapahinga sa ikapitong araw. At yung Diyos naman na nagkaloob ng Sabat, hindi po siya 3 persona. Yun po ay isang persona lamang, si Yahweh or ang Diyos Ama. So instead na magtaka sa akin, Sabbath keeper pero ayaw sa Trinity, sa katotohanan kapatid, ang tunay na Sabbath keeper ay one true God believers. Ang tunay na mananampalataya ni Jesus, nangingili ng Sabat at sumasamba, tumatalima at sumusunod lamang sa iisang tunay na Diyos ang Ama